Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio ngayong September 2024, mid-month? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading ay baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine o feminine energy. Tekang kati ng ilong ko. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, magsimula na tayo. Uh-huh. Uh-huh. So, yung bida natin, lalaki. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pwede rin naman sa babae kung extrovert siya. So, basta yung tao dito, single. Widow o widower. O kaka-break lang niya. Sa kanyang ex. So, ano kayang nangyari dito? Kasi ang dating ano eh, may someone na toxic dito. Someone toxic, siguro ex-reading to. Long distance sila dito eh. Yung ex niya, long distance relationship o baka foreigner. O nasa abroad, Filipino, nasa abroad, pwede. O literal na malayo, sabihin natin Maynila to Baguio, Mindanao to Luzon, o ganyan, may distance ba? So, itong toxic person dito, probably ex, mag-a-appear pa rin siya. Ko-communicate yung iba sa inyo. Whether kayo to, o ito yung ex nyo. Basta, asahan natin na may magko-communicate. Pabalik ang communication na lang siguro. So, sino kaya natatamaan ng reading na to? Kaya lang kasi yung connection nila toxic eh. Babalik ang communication. Kaya lang nga toxic yung connection nila dahil sa process. Dahil may ano tayo, the devil. Diba? Card ng toxicity. Na para bang di na dapat kino-communicate o dapat wala na silang communication, pero yun nga, may gusto pa rin sa connection na to na makipag-usap, although toxic. Ano kayang toxicity nangyari dito, di ba? May someone kasi dito na masyadong impatient o para bang uto-uto o impulsive o walang ambition siguro. Yun yung cause ng breakup. Ngayon, sino kaya yung possible ex dito, regardless kung kayo tong lalaking to o hindi. Basta ito yung ex.
Ex ng Scorpio. Libra, Aries. Salin man dyan, Libra o Aries. Ngayon, dagdagan natin. So, sa case na to, isip ko magkadikit ba itong mga to? Mula Tarot, papuntang Playing Cards. So, may someone dito, probably young. Pwedeng kayo mismo to na young sa karelasyon nyo. O ito yung person nyo, mas bata sa inyo. Kasi binibigyan tayo ng warning. O warning. Na may nagbabadyang panganib. Ano kaya yun? Pero maganda nga kung i-clarify natin para maintindihan natin kung tungkol saan ba to. Stability. Magkadikit nga sila. Yung tarot sa playing cards. Kasi babalik di ba yung communication? Kaya pala magbabalik. Kasi may someone na gusto pang ayusin yung connection. So, ang tactic na gagawin nung ex na magbabalik o makikipag-communicate ulit, mangangako siya ng mga mabubulaklak. Flowery words na lang. Mangangako siya ng too good to be true. Para lang malure yung iba sa inyo pabalik sa buhay niya. So, hindi maniniwala yung isa, yung binabalikan. Ayaw na niya talaga dahil feeling niya wala ng future yung connection. Wala na siyang maasahang stability. Kaya nire-refuse niya na yung reconciliation. So, ganun ang dating. So, magkadikit lang silang lahat. Tingnan natin, baka maiba pa dito. Joker. O Joker. So, tingnan natin kung didikit ba to. Joker, 8 of Diamonds. Relationship ba na naman to? May surprise na maaaring mangyari para sa mga single. Habang nagto-travel sila, may someone na magkakagusto sa kanila o sila mismo yung magkakagusto. Ganyan. So, sa madaling salita, may makikilala yung iba sa inyo habang nagto-travel sila at magkakapalagayan sila ng loob. Pero again, single yung kinukwento ko dito. Grabe naman kung isama pa natin yung in a relationship. Siyempre, wag na. Wag na nilang i-manifesto.
O wag na tumama sa kanila. Doon na lang sa single. Sana, na yun nga, habang naglalakbay, may makikilala at magkakapalagayan sila ng loob. Pero, sabihin naman natin, yung iba sa inyo, nasa 30 na. 30 pataas. Baka ikasal na sila, ma-engage. Ngayong mid-month ng September 2024. Pero sabihin natin, may financial issues yung iba sa inyo. Mukhang maayos pa yan. Sabihin natin, jobless. Kung mag-a-apply, edi pwede pang matanggap, di ba? So, magandang pagbabago siya tungkol sa work. Anyways, basahin ko na lang to. Ano pang ibang mensahe ang makukuha natin dito? Extra message o advice ngayong mid-month ng September 2024. So, basahin ko na lang. Spend some time on self-care. Share your cares. So, last, relaxation promotes healing. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.